mga katoto, andito na tayo ngayon sa daan na kung saan paliko-liko yung daan. Grabe, tingnan nyo sa maps. Yan. So here we go. Let's go. Grabe yung daan, paliko-liko. So I think this summer from Pangasinan going to Nueva Vizcaya, grabe, sobra ang paliko-liko. Mas matindi pa sa bitukang manok. Ito hindi ito bitukang manok eh, ewan ko, bituka ng kamilyo na ito eh. At yung Sea of Clouds makikita natin na sa right side. Ganda. So umalis kami sa Cavite around 1:45 or almost 2 o'clock, and time check is now 6 o'clock. So mga 4 na oras na ang biyahe namin ngayon, and remaining time para marating namin ng Isabela ay 6 hours and 45 minutes. So chill ride lang po ito, hindi kami nagmamadali masyado dahil nga ini-enjoy namin ang travel na ito. So kasama ko po ang mga kasama ko sa trabaho, si Yuki, si Jopay at saka si Juvie. So we have to attend a wedding sa Isabela, sa isa sa mga kaibigan namin kasama before sa trabaho. So today, samahan nyo kami sa aming lakbay papunta Isabela, and we're gonna enjoy this travel. Alright, continue tayo sa ating pagmamaneho. Alright mga katoto, stop over muna. Titingnan namin yung magandang tanawin dito. Andito kami ngayon sa San Nicolas, Pangasinan. Ito yung lugar na kung saan yung daan dito, sobrang daming liko-liko. At ito yung nasa paligid natin, yung ulap. Yan. Nakaka-relax. So refreshing. Kapag nakakita tayo ng ganitong environment, puro punong kahoy yung nandito sa harapan natin, at bulubundukin yung area. Napakasarap. So picture po muna kami rito. Let's go. Tuloy ang biyahe. 6:15. So most probably mga 12 o'clock kami makarating doon, but we have to stop over somewhere sa Nueva Vizcaya para mag-almusal. Alright mga katoto, nakalabas na tayo doon sa maliko, sobrang liko na daan. Grabe, mahigit isang oras nilakbay namin yun. So right now, andito tayo ngayon sa highway, and time check is now 7:23. So hanap lang kami ng area na kung saan pwede kami mag-almusal. Gutom na eh. So titingin-tingin kami sa gilid dito kung merong mga pwedeng kainan. Ito, meron dito.
Ito, pwede dito? Sir. So, dito meron. Alright. So, stop over mo na at kakain mo na. At maganda din yung paligid dito eh. Teka. Okay. Okay. Let's go. Right mga katoto, after sa mahabang biyahe, pinasok na natin ang province ng Isabela. But we still have remaining 3 hours and 30 minutes para marating talaga ang lugar. So, i-enjoy lang natin ito. At estimated time na makarating kami sa lugar, sa aming destination is around 1:53. O sabihin natin 2 o'clock na lang. And time check is now 10:30. Malayo-layo pa, pero malayo na. I-enjoy lang natin ito. At hanap lang kami ng area na kung saan pwede kaming magpahinga saglit. Isabela! Well, ang kondisyon ng panahon ngayon dito ay makulimlim, pero hindi naman ito uulan. Hindi natin makita ang sikat ng araw dahil nga maulap yung paligid. And I think komportable tayo sa pagbiyahe natin dahil nga walang init, hindi naman naulan. So maganda po ang biyahe namin. So andito na kami ngayon at i-explore namin itong Isabela. Alamin ko rin kung anong pinagmulan sa pangalang Isabela. At ito na, narating na namin ang Ilagan City ng Isabela. At this point, babiyahe pa kami ng at least 30 minutes hanggang marating namin ang Purok 3 ng Santa Isabel Sur. Ilagan City is the first-class component city in the Philippines. It is the provincial capital of Isabela in Cagayan Valley. Ilagan City is considered to be the largest city in Isabela with 91 barangays. Ilagan City has a land area of 1,166.26 square kilometers and it is known as the corn capital of the Philippines. Sa left side, makikita natin ang giant butaka. Ilagan City offers some beautiful spots like Abuan River, Adventure and Eco Park, Ilagan Sanctuary, Ilagan Japanese Tunnel, world's largest butaka, Queen Isabella Park, and Fuyut Springs National Park. Ilang minuto na lang mararating na namin ang aming destinasyon.